Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, April 11, 2025. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. Maghanda na sa taas singil sa kuryente ngayong kainitan ng Abril. Kung magkano, alamin. Mga driver ng provincial buses sumailalim sa surprise drug testing bago ang pukpukang biyahe sa Semana Santa. Pagkakaloob ng Filipino citizenship sa Chinese businessman na iniuugnay sa illegal pogo, ibinasura ni PBBM. BP Sara Duterte nangunguna sa presidential survey para sa 2028 ayon sa isang research firm. Lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Mayoral bet ng Silang Cavite, sinita ng COMELEC dahil sa hindi magandang biro sa mga solo parent. Sa ibayong balita, 6 patay sa helicopter crash sa Hudson River sa New York City. At sa balitang showbiz, BTS Army, mag-ready na! J-Hope, nasa Manila na para sa 2-day solo concert. Magandang gabi. Ang ating top story, todo ang init, todo rin ang gamit ng appliances. Pero maghanda na mga ka-A to Z dahil tataas pa ang inyong electric bill. Kasado na kasi ang taas singil ng Meralco ngayong kainitan ng Abril dahil sa generation charge. Kung magkano alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Paniguradong tagos na sa bubungan ng marami ang matinding init ng panahon. Kaya naman ang mga gamit ng appliances tulad ng electric fan at aircon tila rumaratsyada 24/7. Dahil dito asahan na ang pagtaas ng electric bill ng mga consumer ngayong buwan. Karagdagang 72 centavos per kilowatt hour na generation cost ang ipapataw ng Manila Electric Company o Meralco sa mga kumukonsumo ng kuryente ngayong Abril. Bunso daw ito ng mataas na demand sa kuryente dahil sa mainit na panahon at kasabay ng numinipis at mababang supply nito. Kaya naman kung susumahin, 13 pesos na raw ang kailangang ipandagdag bayad sa singil ngayon kumpara sa 12 pesos lang noong Marso. Posible pa raw na matranslate ang buwanang singil na yan ng hanggang 144 pesos sa mga bahay na kumukonsumo ng kuryente ng hanggang 200 kilowatt per hour. Talagang mahirap sa ngayon yung sasabihin mong magtipid kayo samantalang matindi yung init ng panahon. Ang pinakamagagawa na lang talaga natin is to make sure yung mga appliances natin, particularly itong cooling devices, air conditioning units in particular, ay nasa maayos na kondisyon. Pero kung ang grupong Power for People Coalition daw ang tatanungin, nagmahal daw ang singil sa kuryente dahil sa spot market. Sa isang social media post, binatikos ng grupo ang Energy Regulatory Commission at ang Meralco dahil sa pagsasailalim nito sa PSA o Power Supply Agreements. Giit nila, hindi raw nare-resolba ang matagal ng problema sa taas singil sa kuryente dahil sa umunoy paglabag ng Meralco sa Electric Power Industry Reform Law o EPIRA Law. Nagsisilbi raw monopolyo ng Meralco Power Gen Corporation ang mga kasosyo nitong South Premier Power Corporation, Excellent Energy Resources Incorporated, San Miguel Global Power Holdings at Aboitiz Power Corporation. Hanggang ngayon daw kasi kumukuha pa rin ng Meralco ng 50% ng mga kuryenteng galing sa mga kasosyo nitong kumpanya, bagay na ipinagbabawal sa ilalim ng EPIRA Law. Pero depensa ng Meralco, hindi raw kasama ang mga nasabing kumpanya sa kanilang kontrata sa spot market. Ipinakita rin ito ang generation charge percentage sa bawat power producers. Ang cost ng increase is the wholesale electricity spot market or WESM, which increased by 3 pesos and 42 centavos. Double siya, no? Now, ang WESM is our sourcing from the market. Wala kaming kontrata dyan. Kumukuha kami as needed to fill the requirements of our customers. So to say na isang supplier, ang cost nitong increase na to is not only illogical, but is devoid of factual basis. Sinusubukan pa rin ng Balitang A to Z na kunin ang panig ng ERC. Gayunpaman, ito na ang ikatlong sunod na taas singil ng Meralco simula noong Pebrero. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Kaunting good news naman para sa mga motorista, inaasahang muling bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng bumaba ang presyo ng gasolina ng hanggang 3 pesos and 75 centavos, habang aabot naman sa 3 pesos and 40 centavos ang maaaring bawas sa diesel. Ang kerosene naman maaaring matapyasan ng hanggang 3 pesos and 50 centavos. Inaasahan ding magbababa ang Saudi Arabia ng kanilang official selling price para sa delivery ng krudo sa Asia sa buwan ng Mayo. Nag-inspeksyon ang pinagsamang puwersa ng MMDA, PNP Highway Patrol Group at local traffic officials sa ilang bus terminals sa kahabaan ng EDSA Cubao ngayong Biyernes bago ang peak travel season sa Semana Santa. Nagkasa rin ng surprise drug testing sa mga driver at konduktor ng provincial buses. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nag-ikot ang MMDA sa ilang bus terminal sa kahabaan ng EDSA Cubao ngayong huling Biyernes bago ang Holy Week. Kinumusta ni MMDA Chairman Romando Artes ang ilang pasaherong pauwi na ng kanilang probinsya. Kapansin-pansin na hindi pa gaanong siksikan sa bus terminals dahil natutuna ang mga pasahero. Na ang mga kababayan natin hindi umuwi na sabay-sabay ng Tuesday and Wednesday. Halos weekend before yung Holy Week ay nagsisimula na pong mag-uwian yung ating mga kababayan. Gaya ng pamilya ni Tate Alberto na piniling ngayon na bumiyahe kasama ang kanyang misis at mga anak. Pagka ganun kasi mahirap bumiyahe. Especially may mga bata kami. Pag nagsan ng tao, baka in tendency mabitawan yung mga bata eh. May night trips sa papuntang norte na fully booked na gaya sa 5-star bus terminal na Manila to Tugigaraw habang may ilang terminals ang walang online booking kaya't kailangan agahan ang pagpunta sa terminal. May mga pinuna naman si Artes sa ilang waiting area sa bus terminals. Baka pwedeng maglagay ng mga tents para po may masilungan na ating mga kababayan, lalo-lalo na po ngayong summer. Alam naman po natin pagdagsa ng mga pasahero. So, ganon din po maglagay na sistema sa pagpila ng ating mga kababayan. Kasunod nito, nagkasa rin ng surprise drug test ang MMDA katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency at PNP Highway Patrol Group sa mga konduktor at driver ng mga bus. Pabor dito ang mga bus driver lalo't aminado silang mabilis kung minsan ang pagmamaneho lalo na tuwing peak season. Siyempre, malaki yung volume ng pasahero kaya medyo mabilis yung takbuhan namin. Ganun. Posibleng maharap sa kasong sino mang magpopositibo sa naturang drug test. Doon po sa company policy, doon po tayo nagbabase. Kung kakasuhan po nila ng criminal or doon po sususpende po nila. Kasi po kung may droga po ang ating katawan, kulang po yung senses po natin. Apektado po. Samantala, tututukan din ng mga otoridad ang kondisyon ng bus lalo na ang mga gulong at brake pati ang mga nag-overload ng mga pasahero alinsunod sa anti-overloading policy ng Department of Transportation. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. 2 araw bago ang linggo ng palaspas, nagsisimula ng magsiuwian ang ilang mga biyahero sa kani-kanilang probinsya. Inaasahan ang mahigit 20,000 pasahero kada araw sa mga pantalan simula April 17 hanggang 20, pero tahimik pa ang sitwasyon ngayong Biyernes. Maikli pa ang pila sa ticketing at inspection areas bandang tanghali. Ayon sa Philippine Ports Authority, may mga bagong amenities na gaya ng prayer room, all-gender restroom, play area at mga bagong kainan para sa mga pasahero. Nagdagdag na rin ng security personnel at baggage scanners bago ang peak travel season ngayong mahal na araw. Pagpasok pa lang po, organisado po yung ating mga security personnel, yung ating pong mga baggage machine, gumagana po yung ating scanner. Pagdating naman po sa body scan ng mga tao, no po, lahat yan gumagana. And kung niyo po makikita, maluwag po itong Batangas Port natin at napakarami rin pong choices para sa mga kainan, para po sa ating mga kababayan na nais nang mag-antay ng kanilang biyahe.
Ivinito o pinigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aproba sa panukalang bigyan ng Filipino citizenship ang Chinese businessman na si Li Duanwang dahil sa mga babala ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi maaaring ipagwalang bahala ng Pangulo ang mga red flag na ibinunyag tungkol kay Wang. Anya hindi dapat ipagkaloob ang Filipino citizenship sa mga taong may kaduda-dudang interes. Pinuri ni Senador Risa Ontiveros ang pag-veto ng Pangulo dahil na rin sa alegasyon ng kaugnayan ni Wang sa mga iligal na pogo at Chinese Communist Party. Matatandaang si Ontiveros lang ang bumoto ng no sa pagkakaloob ng citizenship kay Wang sa mga pagdinig sa Senado. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap, tumaas ang rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa latest survey ng WRN Research Firm. Naitala ang 50% approval rating ni VP Duterte base yan sa March 31 hanggang April 7 survey kumpara sa 41% noong Pebrero, habang bumaba naman sa 29% ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nangunguna rin sa 2028 presidential survey si VP Duterte matapos makakuha ng 30.2%. Sinundan siya ni Senador Raffy Tulfo na may 17.9%, Leni Robredo na may 12.7% at Grace Poe na may 4.7%. 30.7% naman sa mga respondents ang hindi pa desidido. Binatikos ni Senate President Francis Escudero si Senador Amy Marcos sa gitna ng investigasyon sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos isa publiko ni Senator Marcos ang nilagdaang arrest at detention order laban kay Ambassador Marcus Lacanilao kahit hindi pa ito natatanggap ng Senate President. Ani Escudero, walang sapat na due process kaya ipinag-utos niya ang agarang pagpapalaya kay Lacanilao. Ayon sa Senate President, hindi dapat gamiting entablado ang Senado para sa political agenda ng senadora. Maglalabas naman si Escudero ng show cause order kay Lacanilao para magpaliwanag sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. Si Lacanilao ay kasama sa pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC sa The Hague. Naniniwala ang 6 sa bawat 10 Pilipino na kailangang humarap sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga alegasyon ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Ayon ito sa inilabas na latest survey ng WRN Research Firm, habang 20% naman o 2 sa bawat 10 ang tutol sa pagdinig ng ICC sa dating Pangulo. 19% naman ang hindi sigurado. Halos kapareho ito sa survey results noong March 31 hanggang April 7 kung saan 52% ang naniniwalang dapat managot si Duterte, 24% naman ang tutol dito at 25% ang hindi sigurado. Naaresto si Duterte noong March 11 at dinala sa The Hague, Netherlands. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa September 23 para formal niyang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Nananatiling top Senate bet si Senador Bongo sa pinakabagong pre-election survey ng Pulse Asia. Nakuha ni Go ang 61% o 61.9% voter preference, habang bumaba sa pangatlong pwesto si Party List Congressman Erwin Tulfo na dating kasama ni Go sa unang pwesto. Nakuha niya ang 51.1%. Kasunod si Senador Bato de la Rosa na may 48.7%. Nasa listahan din sina Tito Soto, Pia Cayetano, Bong Revilla Jr., Ping Lacson, Willie Revillame, Ben Tulfo, Abby Binay, Lito Lapid, Manny Pacquiao at Philip Salvador. Isinagawa ang face-to-face survey noong January 18 hanggang 25
sa humigit kumulang 2,000 botanteng edad 18 pataas. Nag-enjoy si Miss Universe 2022 Arbony Gabriel sa kanyang hiking sa isa sa pinakasikat na bulkan sa Pilipinas, ang Mount Pinatubo. Sa Instagram, ibinahagi ng beauty queen ang kanyang active lifestyle sa kanyang trip sa Zambales. Ang kanyang caption, "Worth the sunburn." Kamakailan lamang nang magbakasyon si Arbony sa Siargao na para sa kanya ay ang pinaka-paborito na niyang isla ngayon. Susunod, mayoral bet ng Silang Cavite, sinita ng COMELEC dahil sa hindi magandang biro sa mga solo parent. At sa balitang showbiz, BTS J-Hope nasa Pilipinas na para sa kanyang 2-day concert ngayong weekend. Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umabot na sa 6 ang inilabas na show cause order ng Commission on Elections ngayong campaign season dahil sa paglabag ng ilang kandidato sa campaign guidelines. Dumagdag sa listahan ang mayoral candidate ng Silang Cavite na tinarget ang solo parents sa kanyang hindi magandang biro. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Padalas na ng padalas ang nagsisilitawang bastos o di kaya na may hindi angkop na biro o pahayag ng ilang mga kandidato habang nagsasagawa ng kani-kanilang campaign activities. Ngayong Biyernes nga lang muling nag-issue ng show cause order ang Commission on Elections laban sa tumatakbong alkalde ng Silang Cavite na si Alston Kevin Anarna. Noong March 29 kasi, nagbitiw ito ng hindi kaaya-ayang biro sa mga byudot-byuda. Lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki, tsaka lahat ng balong babae. Irarapol na lang natin yan, ha? Pasasyaan na lang kayo kung kanino kayo mapupunta. Pero hindi lang yan dahil may pahayag din siya maging sa miyembro ng vulnerable sector na senior citizens. Meron pa kanina si Lola, alam nyo, first time ko, nangyari po sa kampanya, si Lola ninaplak pa ako. Ayon sa COMELEC, paglabag ito sa kanilang anti-discrimination and fair campaigning guidelines ngayong eleksyon na mahigpit na ipinatutupad ngayon. Diskriminasyon o gender-based harassment anila ito sa partikular na mga grupo sa lipunan. Ito na ang ika-6 na show cause order na inihain ng COMELEC sa mga lumalabag na kandidato. Pero sa kabila ng mga ini-issuing order ng COMELEC, ang tanong ng publiko, sapat ba ito? Ito na nga ba ang realidad ng pangangampanya ngayon? Ibalik natin ang pangangampanya sa dati. Issue-based. Number 2, taas naman ng konti ng level. Hindi naman po namin papayagan sa COMELEC yun kasi otherwise, para po kami hindi komisyon on elections. Parang hindi kami nagre-regulate man lang. This is our smallest contribution to what is moral and ethical. Pero hindi ito sapat kung hindi matalinong boboto ang taong bayan. Wala naman dapat ibang sisihin sa 3 taon na panunungkulan o 6 na taon na panunungkulan, kundi tayo rin. Tayo ang niligawan, tayo ang bumigay, tayo ang bumoto. Samantala, pinagpapaliwanag din ng poll body ang congressional candidate ng Palawan 3rd District na si Abraham Khalil Blanco Mitra. Dahil naman sa libreng pa-block screening at pagdalo nito dito, kahit pa ipinagbabawal ito sa kasagsagan ng pangangampanya. Kinokonsidera kasi itong vote buying ayon na rin sa Section 26 ng Omnibus Election Code. Sa kasalukuyan, nasa 63 na ang binabantayang kaso ng vote buying ng komisyon at kontrabigay committee. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Pinag-aaralang mabuti ng Commission on Elections kung kinakailangang isailalim ang Albuera Leyte sa areas of concern matapos ang pamamaril kay mayoral candidate Kerwin Espinosa. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, hindi pa kasama sa red o orange category ang Albuera, kaya't pag-uusapan pa ito kasama ang PNP at AFP. Ginulantang ang campaign rally nitong Huwebes nang barilin si Espinosa sa kasagsagan ng kanyang campaign rally.
Ayon sa PNP, nagtago ang gunman sa kisame ng stage at binaril si Espinosa mula sa likod. Wala pang nahuhuling suspect hanggang ngayon. Regardless of the personalities involved, we have to condemn to the strongest possible terms itong insidente na ito. At bagamat siya ay sugatan pa lamang, pero yan pa rin po ay violence. And therefore, tayo ay nananawagan sa ating Philippine National Police para maipakita natin ang hustisya. Nakipagpulong na ang isang Filipino-Chinese business group sa Philippine National Police dahil sa magkakasunod na insidente ng kidnapping for ransom sa bansa. Ang pinakabago rito ay ang pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke. Iniimbestigahan na ng pulisya kung ang nasa likod nito ay foreign nationals na sangkot din sa torture sa illegal pogo industry. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ang pagdukot sa mainland Chinese businessman na si Anson Ke ay isa lamang sa magkakasunod umanong kidnap or ransom cases sa bansa ngayong taon. Ayon sa Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, natagpo ang patay si Ke at ang kanyang driver sa Rizal nitong April 9 sa kabila ng umano'y pagbabayad ng ransom ayon sa anti-crime groups. Dahil sa nakababahalang mga insidente, humarap na sa isang closed-door meeting ang mga opisyal ng Filipino-Chinese Business Group kay Philippine National Police Chief Romel Marbil. Para pag-usapan nga po itong mga recent kidnapping cases na ating pong natunghayan in the past few days po at definitely yung FCCI po raised concern dito po sa mga insidente po na ito at no less than the Chief PNP assured po yung mga representative po ng grupo po na ito na the PNP is doing everything within its power and authority to address these kidnapping cases. Ayon sa PNP, may persons of interest na sa kaso ni Ke. Natagpuan si Ke na may duct tape sa mukha at nakasilid sa nylon bag. Iniimbestigahan ng PNP kung ang gumawa nito ay mga foreign nationals na sangkot din sa pagtutorture ng mga empleyado ng mga illegal pogo. We are looking at the direction ng involvement po ng isang grupo which is who is also behind sa kidnapping po ng Chinese national din po last year. What is the reason kung bakit po natin possibly tinatay up po itong insidente po na ito dito sa isang insidente po nung last year po? Because the manner po ng how the kidnapped victims po were killed. Naaalarma rin si Senador JB Ejercito sa kaso ni Ke. Suwestyon ng senador kung hindi kaya ng PNP na aksyonan ang mga insidente ng kidnapping, dapat isama sa operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para agresibong tugisin at lansagin ang mga sindikato ng kidnapping. Ayon naman sa PAOK, whether it's kidnapping o any issues involving yung national security o yung sabihin na natin yung makakasama po sa ating bansa, talagang ang PAOK po open po sa mga ganyang request. Magsama-sama na po lahat ng sangay ng at ahensya ng gobyerno, pag-isahin po yan para talagang malakas. Ayon pa sa PAOK, nakababahala ang mga insidenteng ito. Di ba yung iba po may mga pinuputulan po ng mga daliri, ng kamay. Pinakikita po nila yon intentionally para mapadali po yung pagbibigay ng ransom. Ngayon, yung iba naman ho, napapatayan kasi nga ho, it's sometimes kilala po nila yung gumawa nung pagdukot. Una nang sinabi ng Malacanang na mahigpit nitong tututukan ng kaso ng pagdukot at pagpatay kay Ke. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Patay ang 6 katao kabilang ang 3 bata matapos mag-crash ang isang tourist helicopter sa Hudson River sa New York, USA nitong Huwebes. Ayon sa mga nakakita, nalaglag ang rotor blade ng helicopter bago ito tuluyang bumulusok sa ilog. Agad na rumesponde ang mga pulis at bumbero. Sa ulat ng mga otoridad, nasawi ang lahat ng sakay ng helicopter, kabilang na ang piloto at isang pamilya mula Spain. Patuloy naman ang investigasyon sa aksidente.
Hope right here. Nasa bansa na ang BTS member na si J-Hope para sa kanyang 2-day concert sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. All smiles at magiliw na nag-wave si Hobie sa kanyang Filipino fans o armies nang salubungin siya sa airport ngayong Biyernes. Bahagi ito ng kanyang first ever solo world tour na Hope on the Stage pagkatapos niyang ma-discharge sa military ngayong taon. Ito rin ang unang stop ng kanyang Asian leg na magtatapos sa June 1 sa Osaka, Japan. Inaasahang libo-libong armies ang dudumog sa concert venue para makikanta at makisayaw sa main dancer at rapper ng BTS. Sa aming pagbabalik, Miss Universe Philippines docu-film na A Queen's Runway mapapanood sa Netflix at K-drama series na Weak Hero Class may season 2 na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Miss Universe Philippines docu-film na A Queen's Runway mapapanood sa Netflix at K-drama series na Weak Hero Class may season 2 na. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Who Slayed the Runway? Paano nga ba nagiging isang tunay award-winning at palaban na Pinay Beauty Queen? Isang buwan bago ang natatanging coronation night ng Miss Universe Philippines 2025, inilabas ng Movart Studio mula sa US ang isang obra kung saan bida ang hirap, determinasyon, pagkabigo at tagumpay ng humigit sa 50 Pinay Beauty Queens na sumalang sa 2024 Miss Universe Philippines competition, ang A Queen's Runway. Success nga kung maituturing ito ng MUPH, lalo't opisyal nang mapapanood ito sa Netflix na nagsimulang mag-stream nitong Webes April 10. Highlight ng nasabing docu-film ang buong kaganapan sa kompetisyon at ang pinaghirapan ng mga kandidata sa loob ng humigit 3 buwang training. Tampok dito ang mga pinagdaanan ng mga diyosa ng pasarela. Mapa swimsuit competition man, national costume, runway competition, evening gown, closed-door interview, preliminary competition hanggang sa coronation night. Tampok rin sa A Queen's Runway ang behind the scenes ng pageant at ang mga never-before-seen interviews. Tagumpay ito, lalo't isa sa tinitingala sa mundo ng pageantry ang Pilipinas na nag-set ng standard sa buong mundo. At ngayon, meron ng dokumentaryo. Samantala, magaganap ang Miss Universe Philippines 2025 Grand Coronation Night sa May 2 sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Samantala, ipinasilip na ang trailer ng new season ng K-drama action series na Weak Hero Class. Mas maaksyon, madugo, at mas emosyonal ang mga tagpo sa muling pagbabalik nito sa April 25. Bukod dyan, masisilayan din ang bagong yugto sa buhay ni Yoon Si-yoon na ginagampanan ng South Korean actor na si Park Ji-hoon. Ang tahimik at matalinong estudyante na minsan nang nilamon ng karahasan. Kaya kung nasubaybayan nyo ang Season 1, tiyak kapananabikan ang mga eksenang aabangan sa naturang K-drama series. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa American novelist at dramatist na si Booth Tarkington. Sabi niya, walang malinis na pangalan sa maduming bibig at wala ring matinong pangalan sa bibig ng hangal. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Happy weekend, magandang gabi, Pilipinas!